Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So again, another update about WPS na naman tayo, ano? So ang video ito ay mula kay Melbs Castle na namang muli. So meron itong pamagat na Chinese missile boat nagulat. Hinamon ng BIFAR. Banggaan tayo? Question mark. Tapang ng BIFAR, di natakot makipaglaban banggaan. Diyos ko, day. So bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga Kanoysi, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Chinese missile boat nagulat, hinamon ng BIFAR, banggaan tayo. Tapang ng BIFAR, di takot makipagbanggaan. So, bakit kaya? So again, Melbs Castle, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Takot-takot ang BIFAR. Muli na naman kasing Start 0 dapat. Walang katakot-takot ang BIFAR. Muli na naman kasing pumalag ang BIFAR sa China. Pero this time hindi lang Chinese Coast Guard ang kalaban, kundi may dalawa pang missile boat ng Chinese Navy. Pero akala ng China masisindak tayo, walang pake ang barko ng BIFAR kahit humarang pa at banggain pa tayo ng China. Nagwang Though nakakalungkot din if ever na yun nga yung gagawin ng China, no? But still, wala titindig daw tayo. Wag pa yan partida. China Coast Guard 5101. China has indisputable sovereignty over Nansha Island. Coast Guard 5101. This is BRP Dato Pagwaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources present the Philippine government conducting a lawful maritime patrol. We must stay clear of our route. Over. Kahit yung magigiting natin Yun, mga mangingisda, hindi na rin natatakot sa gantong strategiya ng China. Tuloy ang pagbabantay at pamimigay ng pagkain at fuel sa Filipino fisherman. Alam na kasi ng Pilipinas na puro paninindak lang ang kaya ng China. Kaya kung Ganoon naman talaga Dati naman talaga nating alam na puro paninindak lang yung China. Kaso nga lang, minsan yung ano natin, nagpapadala sila sa takot. Kaya nagkakagulo tayo dito sa loob. Kasi yung iba, tawag dyan, hindi na tinatablan ng takot. Yung iba naman, tinatablan pa ng takot. So, walang pagkakaisa ba? So, kaya magulo dito sa loob. May nag-resign pa nga, di ba? Or bumaba sa pwesto. So sad. maduduwag tayo dyan, talo tayo. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. So yung ginagawa nila doon ay illegal. I doubt naman na gagamitin nila sa civilian yon. Pananakot lang yan, intimidation. Tinutukan na rin Tama. Aware din naman ang China na kapag gagamitin nila sa civilian yan, mananagot sila. tayo ng laser ng missile boat. Pero pinalagan din yan ng BIFAR. Niradyohan at nireel talk to na hindi naman pagmamay-ari ng China ang West Philippine Sea. Bakit kayo nandito? Hindi naman sumagot ang China sa radio challenge. Kalaunan, kusa ring lumayas ang missile boat at lumayo sa barko ng BIFAR. Are inside Paano sasagot yan Alam naman nila na natalo sila sa arbitral. the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 30 nautical miles west of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine exclusive economic zone? Chinese Bakit tinatanong pa yan? What is your intention inside the Philippines economic zone? Of course, manggahaman. 'Di ba? Mangagaw, mangnakaw. Ano pa ba? Ano pa bang ibang reason nila? Navy vessel. You are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Hindi na umuubra ang pagdedeploy ng China ng gantong klaseng warship. Kabisado na purong pananakot lang ang intensyon nito. Wala raw Yun balak lang. ang China ang magpopotok dahil nangangamba pa rin daw ang China sa Mutual Defense Treaty sa Amerika. O, 'di ba? Halata naman na nangangamba talaga First sila. time tayo makakita ng itong Hubei missile ship na ito, no. Hindi natin ito nakikita pangkaraniwang sa West Philippine Sea dahil ang madalas nilang pinapadala
ay yung kanilang mga Coast Guard ship. Ibang klase ito dahil missile ship. It could be possible na ito yung way nila para itaboy tayo doon sa sarili nating teritoryo. Maituturing na delikado ang laser pointing. Posible rin kasing mauwi sa pansamantalang pagkabulag ang mangyari sa piloto ng eroplano. Pero gaya ng naunang sinabi, paraan lang to ng Grabe, China no? para itaboy ang Pilipinas. Grabe ano. Sobrang laki pala ng epekto nun. Or may bad effects pala yun. Biruin mo pwedeng mabulag yung tatama ng laser nila. Tapos yung ginagawa pa rin nila. Dito talaga pinapatunayan talaga ng China na mangmang sila eh. 'Di ba? Kumbaga minsan hindi nila iniisip yung mga actions nila eh. Nagpapadala lang sila sa bugso. Or maybe nagpapadala sila or sumusunod sila sa utos ng katastaasan nila na wala ding namang kwenta. Hindi ba? Biruin mo bigla kang mangle-laser na lang. Yung yung tauhan nga natin. Naputulan na nga ng daliri sa mga wrong moves nila eh. Tapos ngayon, may pa-laser-laser pa sila. Wala talaga eh. Parang pabigat na ng pabigat yung mga pinagagawa nila eh. Time area is within the exclusive economic zone of our country. Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. Doon sila kabilis gumalaw dahil napakalapit ng submarine. Doon nila tinatago o sinasabi natin ginagarahe ng kanilang mga Navy ships. Kung dati napapauwi nila ang BIFAR o ang PCG, ngayon kahit magbanggaan pa tayo dyan China, hindi kayo aatrasan. Kayo, Nako. pabor ba kayo sa patuloy na pag-iit ng Pilipinas sa ating karapatan? I-komento sa Ay nako. So yun lang naman mga kanoisy. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that video is from Melv's Castle. Supportahan original video link in the description box below. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag niyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. China talaga. Sige, given na yung sinabi ni paring Melv's Castle about dun sa hindi na aatrasan ng BIFAR like banggaan. Wala pa rin, ilugi pa rin tayo dun eh. 'Di ba? Yung BRP Teresa magbanwa nga banggaan tapos yung nabutas. 'Di ba? So dapat talaga may alternative tayo or may iba tayong gawin pang counter sa kanila. 'Di ba? Kapag ginalaw na nila tayo. Kasi ganyan. Kahit nasabihin natin na makikipagdaragan yung BIFAR natin eh. Wala eh, mga pipitsugin lang naman yung mga barko natin eh. Hindi naman siya kayang hanggaan talaga. 'Di ba? Nasisira din. Tapos yun, hindi naman natin masingil-singil yung China. 'Di ba? So I think hindi pa rin talaga yun. Ito yung some kind perfect time na parang goods before kasi willing kang hindi ka talaga aalis diyan or paninindigan mo talaga. Para sa akin kulang yung ganung paninindigan eh. Mas maganda talaga yung paninindigan na may pang-counter talaga sila na magsasuffer talaga yung China. Hindi yung kapag makikipagmatigasan tayo diyan, tayo yung babanggain, tapos mabubutasan yung barko natin, tapos ang sisti uwi na naman, repair, labas na naman ang pera ang Pilipinas. 'Di ba? Saka na siguro ako makakampante if ever na halimbawa ganyan, may mga tawag dyan, patigasan ng ulo tapos medyo lalamang tayo. 'Di ba? Siguro yun yung some kind ikakatuwa talaga natin. Though still, kudos pa rin naman sa BIFAR natin, sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard kasi still ginagawa din naman nila yung trabaho nila. 'Di ba? At willing din naman nila tayong protektahan. Siguro yung offensa lang talaga natin is medyo wala pa talaga. Tagilid pa tayo, more on defense na lang tayo. Tapos yung depensa pa natin sobrang dali pang pasukin, di ba? So yun lang naman. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. And then pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Melv's Castle, Filipinoise is out. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.